Kamuntikan na tayo mga kapatid sa China at meron na naman silang ginawang kabalbalan mga tol. Eto meron tayong panonooring actual video mga tol at kayo na ang bahalang humusga no dito sa ginawa ng China PLA helicopter mga kapatid dito sa eroplano ng BFAR o Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga tol. No, napakalapit sobra. No, halos banggain na naman tayo mga tol. At eto, malamang magdudulot na naman ito ng inyong pagkainis. No, dito sa ginagawa ng China dito sa loob mismo ng ating exclusive economic zone mga kapatid, no. Eto, panoorin natin tong video to mula rito sa AP o Associated Press. Ito yung actual video mga tol ha. Samahan ninyo ako at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction and commentary video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ayan sa ibabaw to ng Scarborough Shoal, no? Airspace. China's military helicopter. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone. You are flying too close. You are very... Ayan umibabaw na mismo mga tol. Umibabaw na mismo sa aeroplano natin. You are flying too close, sabing gano'n ng BFAR. You are very dangerous and endanger the lives of our crew and passengers. Imagine nyo kung magkasalpukan yan mga tol. Diba? Hindi natin masasabi aksidente. Imagine nyo kung magkasalpukan yan. Ano sasabihin ng China? Tayo lumapit sa kanila, tayo bumangga sa kanila. Malamang. Economic zone. You are flying too close. You are very dangerous and endangers the lives of our crew and passengers. Keep away and distance of your aircraft from us. You are violating the safety standards set by the FAA and ICAO. Yan Kitang-kita, ayan. Keep away and distance your aircraft from us. You are violating the safety standards set by the FAA and ICAO. Mga tol, alam ng China yung tungkol sa mga yan, pero kapag sila gumagawa, di ba, wala silang pakialam. No? Pero sila, sinasabihan tayong ganyan, mga tol. Sinasabihan nila tayo, lumayo-layo kayo, mag-comply kayo sa international rules and regulation. May mga paganong-ganong pa sila. Pero tignan nyo naman, halos umibabaw na sa eroplano ng BFAR yung helicopter nila, Zone. You are flying too close. You are very dangerous and endangers the lives of our crew and passengers. Keep away and distance of your aircraft from us. You are violating the safety standards set by the FAA and ICAO. Well, according to the pilot, there were two instances that the PLA Navy helicopter did a dangerous flight maneuver. The first one, it came close at a distance of only 3 meters. 3 meters? Langya mga tol, di ba? Kahit ikaw yung pasahero ng eroplano ng BFAR, halimbawa media ka, kakabahan ka No, hindi lang talaga sila sa dagat mga tol gumagawa ng mga ng mga pangaharas at pang-aabuso nila, no? Maging sa himpapawid. Less than 10 feet. So that's very dangerous. The PLA Navy helicopter hovered above the port side of the aircraft. Above talaga. Kitang-kita naman sa video Nasa ibabaw na halos ng eroplano ng BFAR di ba? Tuloy natin tong balita mga kapatid mula rito sa Inquirer.net today. A People's Liberation Army Navy helicopter performed dangerous flight maneuvers against a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft over the territorial waters of Bajo de Masinloc, according to the Philippine Coast Guard. In a social media post, PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela says the before conducted on Tuesday, February 18, a maritime domain awareness flight in the area along with Coast Guard personnel and photojournalists. According to Tariela, the People's Liberation Army Navy helicopter's dangerous flight maneuvers toward the BFAR aircraft posed a serious risk to the safety of those on board. Sinong magsasabing hindi delikado yung paglipad ng eroplano ng PLA Navy mga kapatid? Sino magsasabing di naman delikado yung ginawa nila? Diba? Pro-China ka pag ganun.
Kitang-kita naman mga tol, 'di ba? Ang iniiwasan natin dito, yung mga aksidente. Kasi yung mga aksidente at isa man diyan ang bumagsak o isa man diyan mga kapatid ang may masawi diyan, pwede talagang pagmulan niya ng mas malaking sigalot. 'Di ba? Kasi itong China, mahilig silang gumawa ng mga kabalbalan nila, hindi naman nila kayang panindigan. Halimbawa na lang mga tol, 'di ba? Kitang-kita sa video mga pagbangga nila sa mga barko natin. Katulad na lang, eto mga tol, pinaka best example yung nakaangkla noon yung BRP Teresa Magbanwa sa may Escoda Shoal. Nakaangkla hindi umaandar, nakaangkla. Kitang-kita naman sa video, binangga niya sa likuran, binangga niya sa unahan, binangga niya sa tagiliran mga tol. Tapos nung naglabas sila ng press conference, ang sabi, tayo daw ang bumangga sa kanila. Biruin mo mga kapatid, gumagawa sila ng mga ganong klaseng galaw, hindi naman nila kayang panindigan. 'Di ba? Ngayon, eto, eroplano to mga tol. 'Di ba? Mas mahirap to halimbawa na lang, magkaroon ng aksidente, 'di ba? Magkabanggaan ng LEC. O kaya magkabanggaan talaga, malamang sa malamang babagsak to, babagsak pareho yan at may masasawi dyan mga tol. Kung hindi man, talagang pwede na pagmulan ito ng mas malaki pang sigalot. Ang tanong, kaya bang panindigan ng China yan? Diba? Isisisi sa atin ang buong buo yan, kahit na sila naman ang may kasalanan. Tariela says the People's Liberation Army Navy helicopter disregarded the International Civil Aviation Organization's international aviation regulations when it came as close as 3 meters to the BIFAR Napakalapit aircraft. nun. Tariela Less than 10 feet. assures that PCG and BIFAR remain committed to asserting the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction in the West Philippine Sea, despite the aggressive escalatory actions of China. The PCG has been monitoring the movements of Chinese Coast Guard vessels unlawfully operating off Bajo de Masinloc and other areas within the country's exclusive economic zone since January. Bajo de Masinloc lies 222 kilometers from the mainland west of Luzon, well within the country's exclusive economic zone. Beijing took hold of the shoal in 2012 after a 2-month standoff with the Philippine Navy, prompting Manila to file an arbitral case that it won in 2016. The 2016 arbitral award reaffirmed the Philippines' 370-kilometer exclusive economic zone in the western region. It also rejected China's expansionist claims over the South China Sea. Yes, malinaw. 'Di ba? Kita niyo yung ginagawa ng China? 'Di ba? Yan ang problema. Yan ang problema sa kanila. Mahilig silang gumawa ng mga ganyang mga maneuvers, mga dangerous maneuvers. Kahit paulit-ulit nilang sinasabi mga tol na para sila sa kapayapaan at para sila sa katahimikan, pero yung mga ginagawa nila kabaliktaran, sobrang kabaliktaran. 180 degrees ang pagkakabaliktad mga tol. Ay nako po. Ituloy natin tong balita mga kapatid, Nagkaharap na. Eto na, nagkaharap na. Sa pagdinig sa Kongreso, si Congressman Rodante Marcoleta at PCG spokesperson Jay Tariela. Kung naaalala ninyo mga kapatid, di ba? Mainit ang naging sagutan nitong dalawang to. At ayon nga rito sa title, nagkainitan dahil sa issue ng West Philippine Sea. Mga kapatid, etong video to panonoorin natin, tong balitang to mula naman to sa News 5 Everywhere. So panoorin din natin to mga tol. Sana magkaayos na sila, Harap-harapang nagkasagutan sina Congressman Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Si Marcoleta naghimutok sa pambabash sa kanya at pagtawag na traidor, habang si Tariela ipinunto rin ang masakit na salitang binitawan ng congressman. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nag-face-to-face sa Kamara sina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Tariela sa gitna yan ng pagtalakay ng House Tri-Committee tungkol sa fake news. Sina Tariela at Marcoleta pinagtalunan ang West Philippine Sea. Si Marcoleta kasi pinaninindigang wala naman raw West Philippine Sea. Hindi raw yan kinikilala ng international community. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. So talagang mga kapatid, hindi tama si Marcoleta mga kapatid dito sa
dito sa kay Jay Tarriela at para naman kay Congressman Marcoleta, tama siya. Kailangan lang talaga nila magsalubong sa gitna, mga tol, kung gusto natin ng kapayapaan. Kasi dapat sila, mga tol, Kongreso at saka PCG, dapat nagtutulungan yan. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Dahil sa pananaw na yan ni Marcoleta, nabiktima raw siya ng pambabash sa social media. Actually, yung pambabash kay Marcoleta, mga kapatid, hindi naman yan dahil kay Jay Tarriela. Kasi sumagot man o hindi si Commodore Jay Tarriela, mababash talaga siya. Dahil nga doon sa pahayag niya na tulad nga ng sinabi natin dati, medyo technical. Sabihin nating tama nga talaga siya. Hindi tayo nakatala sa international o official na talaan ng mapa, pero kasi yung pagkakasabi niya na walang West Philippine Sea, ito ay made by us, sabi niya gano'n, mababash talaga siya doon. Kasi hindi gano'n kalinaw yung kanyang pahayag. Sana sinabi na lang niya na alam nyo ba ang West Philippine Sea na sinasabi natin na hindi pa nakatala sa opisyal na talaan ng mga mapa sa mundo? Sapat na yun eh. Hindi mo na kailangan sabihin na walang West Philippine Sea. Kasi yun ang pinick up kasi ng media, mga tol. At yun talaga ang dahilan kung bakit siya nabash. Hindi dahil siguro sa pagsagot ni Jay Tarriela, kaya hindi niya rin siguro pwedeng sisihin si Commodore, no? I was called a traitor. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. Let's put it on record. I did not use the word traitor. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana dun sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? So dito sinasabi ni Commodore Jay Tarriela na hindi niya ginamit yung word na traitor, no? Why would I go to the extent of defending you and you're running for Senate? Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang. Sabi naman ni House Public Order and Safety Vice Chairperson Romeo Aco, kaya may hearing ang TRICOM para solusyonan ang problema sa pagpapakalat ng disinformation o fake news. Tanging kinatawan lamang ng YouTube ang present sa pagdinig, hindi pa nakadalo ang mga kinatawan ng Meta o Facebook at TikTok. Pinag-usapan din kung paanong nagagamit ang mga content para pagkakitaan, gayon din kung paanong namomonitor ng Bureau of Internal Revenue ang pagbabayad buwis ng mga vloggers o social media content creators. Pinagsusumiti na ng komite ang Bureau of Internal Revenue kung ilang content creators o vloggers ang nagbabayad ng buwis. We rely only on the voluntary declaration of the influencers insofar as their income. Parang hindi po kasi ako satisfied doon sa voluntary lang. Baka merong loopholes, Mr. Chair, doon sa ating batas, doon sa BIR. Pero alam nyo, mga kapatid, since YouTuber naman tayo, no, kapag ka sumasahod ang mga YouTuber, mga tol, kaltas na yan, may kaltas na ng tax. Kailangan na lang talagang i-declare sa BIR yon. Pero hindi mo na kailangan magbayad ulit kasi pag nagbayad ka ulit, edi magiging doble-doble bayad mo. Dahil since nga na ang mga YouTuber sumasahod ng dolyar, mga tol, at tayo meron treaty sa US, no, ay nakakaltasan na ng tax. Lahat ng sinasahod, dati wala eh. Dati wala. Pero ngayon nakakaltas na ang tax. No? So pag sumahod ang isang YouTuber, mga tol, is tanggal na yung tax noon. Ngayon, i-declare mo na lang 'yan sa BIR. At meron tayo kasi rito tinatawag na malayang paghahayag, 'di ba? 'Yun ang problema, mga tol, is naaabuso din naman 'yun. Ang problema din naman kasi sa mga Pilipino ay hindi sila marunong kumilala ng fake news o hindi. At ang lahat ng tingin nila, mga tol, is fake news kahit na hindi naman siya news. Alam mo, halimbawa tayo, mga tol, 'di ba? Manonood tayo ng video. Katulad halimbawa, nanonood tayo ng video, no? Hindi galing sa akin yung source, 'di ba? Hindi galing sa akin yung source kasi tulad mo, tulad ko, sabay lang tayong nanonood eh. Kaya nga ipina-flash ko rito sa aking screen, ayan oh. Ipina-flash ko sa aking screen yung aking pinapanood. Kumbaga, para tayong nasa loob ng isang kwarto, sabay tayong nanonood. Hindi sa akin galing yung information, hindi galing sa akin yung source, 'di ba? Pareho tayong nagre-react. Ikaw nagre-react through comment section, ako nagre-react through microphone, mga tol. At napapanood mo ko, ikaw pwede ka ring mag-react. Ngayon,
Hindi mo ako pwedeng sabihang nagkakalat ng fake news dahil pareho lang tayong nanonood eh. Di ba? Kumbaga, ang sinasabi natin dito mga tol, dapat maging matalino tayo sa pag-iisip. Diba? Nasa sayo yan kung kikilalanin mo siya as fake news, wag mong tatanggapin, di ba? Wag mong tatanggapin. Pero nasa sayo din naman kung mabilis kang mapapaniwala ng mga napapanood natin. At saka isa pa mga tol, napakarami kasing pro-China trolls. Di ba? Sila yung gumagawa ng mga dahilan para magtalo-talo, mga mamamayang Pilipino, magtalo-talo yung mga nasa gobyerno para humina yung ating ang tawag dito, pinakapundasyon. Kasi ang pinakapundasyon natin mga tol, tayo mga mamamayang Pilipino eh. Kailangan natin magkaisa laban sa pangaangkin ng China. Eh yan ang ginugulo nila eh. Di biruin mo. Wala naman sinasabi si Commodore Tariela na traidor. Saan nakuha ni Congressman Marcoleta yon, di ba? Saan niya napulot yon? O ang nangyari, nagtatalo-talo tuloy sila dyan. Di ba? Eh sino ba nagpapakalat ng mga mismong nagbabalita na yon, di ba? So kailangan mga kapatid, kapag manonood kayo ng balita, syempre tumingin ka rin kayo sa ibang source kung eto ba may pinanggalingan ba o wala. Kaya nga pag naglalagay ako ng title may question mark, ibig sabihin ako yung nagtatanong din, totoo ba to? O China sumugod, di ba? May mga question mark na ganun eh. Dapat naiintindihan nyo rin yun. Nag-aral naman siguro kayo eh. Di ba? Yung palibad na lang, hindi kayo nag-aral mabuti. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.